Ano ka ba naman, Mary? Uubusin mo ba mga kapitbahay natin? Kailangan ba lahat sila iawayin mo? Kung lahat sila magsasabi ng masama kay Mama, aba, talagang aawayin ko sila. Mga salita lang naman yan eh. Mga salitang walang katotohanan. Mapapagod din silang pagchismisan si Mama. Ang tagal na nilang ginagawa, Kuya. Hindi pa rin sila napapagod. At saka anong mga salita lang? Grabe kaya mga sinasabi nila kay Mama. Tapos palalampasin lang natin? Pinapatulan mo nga sila lagi. Pero may nangyayari ba? Hindi ko alam. Siguro ngayon wala pa. Pero sa susunod, masusuntok ko na talaga sila. Nakakainis naman kasi itong lugar natin eh. Gusto ko na talagang umalis dito, puro chismosa ang mga tao. Kahit naman saan may chismosa, Mary. Tama ka naman, Ryan, Kuya. Pero iba talaga ang mga tao rito. Ang kapal talaga ng mukha nilang sinasabihan si Mama ng kabit. Sino ba sila sa tingin nila? May mga pruweba ba sila na kabit si Mama? Anong basihan nila sa pagsabi na naninira ng pamilya si Mama? Kaya nga wag mo nang pansinin ng mga yan. Dahil alam naman natin na hindi yan totoo. Ewan ko sa'yo, Kuya. Puro ka na lang wag mong pansinin. Ngayon ako naman ang kaaway mo. Kasi naman hindi mo naiintindihan yung galit ko. Naiintindihan kita. Hindi. Hindi mo ako naiintindihan kasi hindi ka babae. Iba kasi talaga pag tinawag kang kabit at sumisira ng pamilya. Ang sakit kaya ng mga salitang yun. Kung masyadong mabait si Mama at tinatanggap ang mga salitang yun. Pero ako hindi ako mabait. Hindi ko talaga yan palalampasin. Bakit kasi hinahayaan ni Mama yan? Dapat nung narinig niya ang unang chismis, sinampal niya agad yung nagsabi ng ganong uri siya ng tao. Kumalma ka nga muna. Pinagpapawisan ka pa oh. Na ito, tubig. Tingin mo, Kuya, kailan nagsimula ang chismis na yun? At saka saan, di ba? Siguro may basihan naman sila, no? Bakit kaya nila sinabi na ganun si Mama? Inggit lang siguro sila, no? Dahil maganda si Mama, mabait at palakaibigan. Sinabi pa nga nila na kaya raw tayo nakakaangat dahil sa binibigyan si Mama ng pera ng kinakasama niya. Kumakapit lang daw si Mama sa pera. Narinig ko pa nga na sabi nila, kasambahay lang daw si Mama pero umaangat sa buhay. Kakainis talaga. Tumigil ka na nga sa mga kwento mo. Pati tuloy ako naiinis na eh. Oh, di ba? Nakakainis talaga eh. Hindi ba pwede mabait lang talaga ang mga amo ni Mama kaya't lagi tayong nabibigyan ng kung ano? At kaya rin mataas ang kinikita. Sandali. Bakit? Anong meron? Bakit ka nakatingin sa pinto, Kuya? May kumakatok. Andiyan na yata si Mama. Ay, tara salubungin natin. Narinig ko rin yung tricycle. Baka may dala yun kaya nag-tricycle siya pa uwi. Sandali lang, Ma. Anak! Pakibukas naman ang pinto! Ang bigat ng mga dala ko! Heto na po. Uy, Mary! Ang aga mo yata ngayon umuwi. Mahina ba ang benta sa karinderya na pinagtatrabahuhan mo? Hindi naman po. Kaso pinauwi na ako ng maaga dahil medyo masama ang pakiramdam ko. Tulungan na kita, Ma. Ang aga mo naman yata mag-grocery ngayon. Oo nga. May isang sakong bigas kaagad. May kalahating sako pa nga tayo ng bigas doon sa storage eh. Tapos puno pa ang tray ng itlog. May mga fresh na gulay pa. Okay lang yan. Kayo naman. Pag may pambili, bumili lang tayo. Wow! Mindset ng mayaman. Pumasok ka na nga rito, Ma. Hindi pa nga ako nagluluto ng ulam eh. Ano bang gusto niyong ulam ngayon? Sakto mag-aalas 8 pa lang ng gabi. Huwag na muna tayo magluto ngayon. Bumili ako ng barbecue at isang buong inihaw na manok sa labas. Totoo ba yan, Ma? Bagong sahod ka ngayon, Ma, ha? Bagong sahod din kami ni Kuya. Hay nako! Inyo na yung pera nyo. Sabi ko naman sa inyo na hindi nyo kailangan magtrabaho pero hindi kayo sumusunod. Ano yun? Kung hindi kami magtatrabaho, buong buhay na lang ba kaming magiging pabigat para sa'yo, Ma? Hindi naman kayo pabigat sa akin. At ang gusto ko lang naman, gawin nyo kung ano talaga ang gusto nyo. Kung gusto nyo nang bumukod o mag-asawa, pwede nyo gawin. Lalo ka naman matanda ka na. Kung may natitipuhan ka, sabihin mo lang sa akin at susuportahan kita. Ikaw naman, Mary, alam kong wala ka pang balak magpakasal o bumukod. Pero sabi ko naman sa'yo, kung gusto mong pumunta sa Maynila upang magtrabaho, pwede mong gawin yun. Matalino ka at napakalayo ng mararating mo kung lalayo ka sa baryong ito. Manaman, ano yun? Iiwan ko kayo ni Kuya rito. Siyempre ako gusto kong umalis dito. Sino bang gustong manatili sa baryo na to? Ang toxic ng mga tao. Pero siyempre hindi ako mag-isang aalis. Siyempre kasama ko kayo. Kaso ikaw naman tong ayaw umalis. Alam mo naman na may trabaho ako rito. Kami rin, kaya dito lang din kami. Kunin mo na nga tong ulam at maghain ka na ng hapunan. Opo, ay!
Ano nangyari sa braso mo, Ma? Bakit may pasa ka? Wala naman yan kahapon ah. Ha? Eto? Wala lang yan. Bumangga lang ako kanina sa bakal. Paano bumangga sa bakal? Gaano ba kalakas ang pagbangga mo at ganyan kagrabe ang pasa mo, Ma? Hindi naman masyadong big deal. Huwag mo nang pansinin yan. Gagaling din yan. Pero nakakapagtaka lang kasi. Hayaan mo na yan. Pumunta ka na ng kusina at samahan ng kapatid mo roon. Maghain na kayong dalawa. Pero sigurado naman po kayo na okay lang kayo, no? Oo naman, wala yan. Hindi naman masakit. Tsaka tingnan mo sa mga susunod na araw. Mawawala na lang agad yan. Bakit lagi na lang kayong may pasama? Mag-ingat ka naman next time, Ma. Nag-aalala ako eh. Oo, pasensya na ha. Matanda na kasi ako, alam mo na. Eh di tumigil na lang po kayo sa pagtatrabaho. Nandito naman kami, Ma. Kami na munang bahala sa inyo. Kaya naman namin to ni Kuya Manny. Ayoko naman na hayaan kayo na magtrabaho at buhayin ako. Responsibilidad ko kayo dahil mga anak ko kayo. Pero hindi nyo naman ako responsibilidad. Huwag mo nang isipin yung mga responsibilidad na yan, Ma. Ang tatanda na namin, kaya na namin to. Tama na. Huwag ka na makipag-away sa akin at maghain ka na lang. Ayan, pati nanay natin, aawayin mo. Alam mo ba, Ma? May nakaaway na naman yan kanina eh. Na naman? Ano na naman daw ang dahilan bakit siya nakipag-away? Pinatulan ba naman yung mga chismosa dyan sa kanto na nagsasabi na kabit ka raw? Ayan oh, galit na galit. Ay, Mary naman. Sabi ko sa'yo, huwag mo nang papansinin ang mga yan. Ewan ko, Ma, ha? Pero hindi pwede yan sa akin. Ang sama kaya ng mga sinasabi nila sa'yo. Paano ba nila nasabi na ganun ka? Ibig kong sabihin, kailan pa ba nagsimula yun? Dapat una pa lang talaga pinatulan mo na sila para hindi na humaba ang chismis eh. Alam mo naman na hindi naman ako katulad ng mga mahilig pumatol sa mga usapin, Mary. Hayaan mo na yan. Wala silang pruweba. Kanina pa ako nagsasabi na maghain ka na. Akin na nga yung mga ulam. Ako na lang maghahain. Mabuti naman. Kain na tayo. Tapos idlip lang ako saglit ha. Tapos babalik din ako sa Barrio Marino. Po? Bakit babalik ka pa sa gitna ng gabi? Anong gagawin mo ron, Ma? Gabi na masyado kung babalik ka pa mamaya. Kung makareact kayo parang unang beses ko palang gawin to na bumalik ng gabi ha. Pero minsan lang yun ah. At ang minsan na yon ay heto na naman. Marami kasing gawain at may salo-salo roon. Kaya alam mo na, busy lang rin kami. O dito muna ako sa sala ha. Sumakit ang mga paa ko sa pamamalengke. Sige na, maghain na kayo sa kusina. Sige po, Ma. Kuya, hindi ba ang weirdo talaga sa tuwing umaalis si Mama ng hating gabi? Kasi, Ilang beses nang nangyari to. oo nga, pero hindi ka ba nagtataka na ganun? Tsaka alam mo ba, may nakita na naman akong pasa sa braso ni Mama. Nung nakaraan sa kabilang braso. Ang dahilan niya sa akin, nadulas daw siya sa laundry habang naglalaba. Ngayon naman bumangga sa bakal. Pero kung titignan mong maigi, parang kamay yung mga pasa eh. Ha? Anong parang kamay? Basta parang pasa dahil sa mahigpit na hawak. Yung parang ayaw siyang bitawan. Bakit naman magkakaganon si Mama? Ewan ko, at pansin mo ba ang pattern na sa tuwing nagkakaroon siya ng mga pasa sa katawan, bumabalik siya ng gabi sa Barrio Marino? Nakakapagtaka kaya yun. Siyempre nung una nagkataon lang. Pero ilang beses na kasing nangyayari eh. Ano bang gusto mong sabihin, Mary? Hindi ko nga alam kasi kahit ako, hindi ko masyadong maintindihan. Pero pakiramdam ko talaga, may tinatago sa atin si Mama. Ano naman ang posibleng tinatago niya sa atin? Ewan ko, siguro nakakaranas siya ng abuso sa trabaho niya. Ano? Tumahimik ka nga, Kuya. Mamaya marinig pa ni Mama yung usapan natin eh. Nagulat lang naman ako sa sinabi mong abuso. Posible naman yun, 'di ba? O kaya kung hindi pa nga abuso, malamang may tinatago talaga si Mama sa atin. Naiintindihan kong pag-aalala mo, Mary. Pero, ilang beses na nating tinatanong si Mama, di ba? Wala naman daw dapat tayong ipag-alala. Talaga? Tapos pag sinasabi ko na sasama ako sa kanya upang tulungan siya o ihatid, ayaw niya naman. Kasi nga, ayaw lang niya makaabala siya sa atin. Ewan ko sa'yo, Kuya. Lagi ka talagang kontra, no? Basta ako, para matapos ang pagtataka ko, susundan ko si Mama papunta sa baryo na yun. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo nga alam kung saan yun eh. Mami, maligaw ka pa eh.
Hindi ko alam kung saan yun pero susundan ko si Mama. Hindi na talaga kaya ng curiosity ko na manatili lang at ipagpatuloy na magtaka. Gusto ko lang malaman ng totoo. Para kasi talaga may tinatago si Mama sa atin eh. Huwag mong sabihin pinagdududahan mo na rin si Mama. Nasa mga mata mo, talagang sumisira nga siya ng pamilya. Hindi yan ang punto ko. At lalong hindi yan ang gusto kong patunayan. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Gusto ko lang matulungan si Mama kung may pinagdaraanan siya na hindi niya makwento sa atin. Hindi na tayo mga bata na porke sinabi sa atin na huwag mong gawin ang isang bagay na to, hindi na talaga natin gagawin. Ikaw ba, hindi ka man lang ba nagtataka? Malamang, nagtataka rin nga ako. Tingin mo ba natutuwa ako na pinagbubulungan si Mama ng mga tao? Siyempre, nag-aalala rin ako kay Mama. Pero ang sundan siya, okay ka lang? Susundan mo siya na mag-isa ka? Ano bang gusto mo? Di sama mo ako. Talaga? Oo, para lang hindi ka maligaw. Baka ano pa mangyari sa'yo sa daan eh. Gabi pa naman at babae ka. Pero, kumain na muna tayo. Salamat talaga, kuya. Masayang kumain ang pamilya. Hanggang sa matapos sila'y pinagmamasdan lamang ni Mary ang ina na nag-aayos na upang umalis ulit. Naghuhugas ng plato si Mary at si Kuya Manny naman ay nagtatabi ng mga tirang ulam. Kuya, paalis na si Mama. Kayo na muna ang bahala sa bahay, ha? Opo, mga anong oras kayo babalik, Ma? Siguro ay umaga na. Magdadala na din ako ng almusal bukas. Kailangan ba talagang umalis kayong ngayong gabi, Ma? Oo, anak. Kailangan ko magtrabaho. Marami akong naiwan na gawain doon. Babawi na lang ako pag wala akong pasok. Aalis na ako, ha? Isara ang pinto. Sige po, ingat po. Ingat, Ma. Ayan, wala na si Mama. Tara na. Hintay mo munang makaalis ng konti. Pagtalikod niya, marinig niya kagad na lumabas tayo. Baka biglang mawala eh. Sandali, ano pa dadalhin ko? Payong dahil baka biglang umulan. Tapos, pitaka. Asan nga ba yung pitaka ko? Bakit ba parang natataranta ka? Dadalhin ko na tong bag ko tuwing namamalengke dahil andito na yung payong at wallet ko. May naman pa nga yata yung bag mo. Hayaan mo na yan. Tara na. Heto na, sandali. Bilis, mabilis pa namang maglakad si Mama. Ay nako, ngayon parang nagsisisi na akong ba't natin gagawin to. Mauna na nga ako, ang bagal mo naman. Sandali, heto na. Maingat na sinundan ng magkapatid ang kanilang ina hanggang makarating sa hindi pamilyar na kakahuyan ng dalawa. Ito na yun, ang Barrio Marino. Ngayon lang ako nakapunta rito. Ako nga rin eh. Bilisan natin. Parang masyado nang malayo si Mama eh. Baka bigla siyang lumiko tapos hindi natin siya makita. Hindi yan. Hayaan mo lang na malayo tayo para hindi niya tayo mapansin. Pag nakita niya tayo, wala na tayong magagawa kundi umuwi. Kahit makita niya tayo, susundan ko pa rin siya. Ikaw, umuwi ka na lang kung gusto mo. Wala ka talagang takot, no? Hindi naman, kasi andito na tayo eh. Tagal ko lang gustong gawin to na sundan si Mama para malaman ko kung ano ba talagang meron sa pinagtatrabahuhan niya. Lalo na nung nakita ko yung pasa niya sa braso niya kanina. Parang hindi nakapanipaniwala na bumanggalang siya sa bakal. Nauubusan na yata siya ng dahilan. Alam ko naman na ang pagsunod sa kanya, isang pagpapakita na nawawalan ako ng tiwala sa kanya at... Shh! Tignan mo. Papunta siya sa isang malaking mansyon. Oo nga. Ngayon lang ako nakakita ng bahay dito. Puro kasi mga puno eh. Ayan pala talagang pinagtatrabahuhan ni Mama. Ang laking bahay. Haluma at nakakatakot. Grabe, ang ganda. Tignan mo. May mga sumalubong kay Mama at... anong ginagawa nila? Kinuha nila ang bag ni Mama. Hey! Ang dami namang lamok dito. Saka parang ang sangsang. Ang lansa ng amoy. Ang nasa palengke tayo ng isda. Oo nga. Pansin mo rin pala. Tara. Lumapit tayo ng konti. Pero konti lang ha. Dahil baka makita tayo. Tignan mo. Ang daming tao sa loob. Parang extended family. Tinitingnan talaga nila ang bag ni Mama? Bakit kaya? Ang weirdo rin ng mga damit nila. Kulay itim na mahaba. Parang mga sinaunang tao sila. Ang hahaba pa ng mga buhok ng mga babae. Nabanggit ba ni Mama ang pangalan ng boss niya? Ewan ko. Parang hindi eh. Hindi niya nabanggit ni minsan.
Naku, pumasok na si Mama sa loob. Tara, lumapit tayo sa may bintana para makita kung anong nangyayari. Hoy, sandali lang. Mag-ingat ka. Baka makita tayo at mapagbintangan na magnanakaw. Baka matanggal pa si Mama sa trabaho dahil sa ginagawa natin. Tara, sisilip lang naman tayo sandali. Tamang-tama, tingnan mo. Bukas ang bintana. Maririnig pa natin ang usapan nila. Asan na si Mama? Ayun oh. Nasa harap ng malaking lamesa, kaharap ng iba. Tignan mo. Nakatingin sila sa hagdan. Hindi ko makita sino yan. Parang lalaki. Yuko ka ng konti. Ayan oh. Lalaki. Palapit kay Mama at... Diyos ko, sinampal niya si Mama! Shh! Huwag ka maingay. Lakas ng boses mo, maririnig tayo. Nakita mo ba yun? Sinampal niya si Mama! Shh! May papalapit sa atin. Yuko! Uburo ka sa kabilang bintana. Sinaktan niya si Mama. Sabi na nga eh. Sabi na nga ba't ganyan na nangyayari kaya lagi may pasa. Shh! Tumahimik ka muna. Nakita ba tayo? Hindi. Nakapagtago ka agad tayo eh. Dito muna tayo. Bukas din naman ang bintana eh. Anong gagawin natin ngayon? Huwag mo sabihin manonood lang tayo at... Wala ka pa rin dalang alay? 3 araw na ako naghihintay ng alay mo. Hindi ba sinabi ko sa'yo na kailangan mo kong bigyan ng babae na bagong makakasama? Yun na nga lang ang trabaho mo, hindi mo pa magawa. Wala ka talagang silbi. Anong alay? Bakit kailangan ni Mama magdala ng alay na babae sa kanya? Hindi ko naiintindihan. Ay, pasensya na, Wancho. Hindi ko kaya na magdala ng bihag dito at hindi ganun kadali na... Dapat sa'yo sinasampal. Wag! Maawa ka, pakiusap! Bigyan mo lang ako ng ilang araw pa. Kailangan ko lang talaga maghanda dahil hindi ganun kadali ang pinagagawa mo. Hindi ko na matitiis to. Sandali lang. Huwag kang sugod na lang ng sugod. Kumalma ka muna. Kalma? Sinaktan niya na naman si Mama. At saka narinig mo ba yon? Mag-alay? Grabe, ano to? Kulto ba sila? Yan bang isusukli mo sa akin? Pagkatapos kitang buhayin ng ilang taon, pagkatapos kitang tulungan, ginawa pa nga kitang kabit para lang matulungan ka, tapos itong simpleng pakikisuyo. Hindi mo man lang magawa. Anong klase kang asawa? Wala ka ring silbi, tulad ni Opelia na tunay kong asawa. Kabit? Si Mama? Ha? Yun din ang dinig ko eh. Totoo ba yun? Pumapatol siya sa may asawa? Napakalaki ng pasasalamat ko sa'yo. Sadyang mahirap lang ang hinihingi mo. Kasi paano naman ako kukuha ng babaeng kapalit ko? Ikaw ang nagsabi sa akin na gusto mo nang itigil ang pagiging kabit mo at pumayag ako, di ba? Sa kondisyon na bibigyan mo ko ng panibagong kinakasama. Pero hindi ko kaya na magpasok ng babae sa baryo na to. Hindi kakayanin ng konsensya ko na magdala ng inosenteng babae at ibigay sa isang aswang. Lapastangan! Wala kang utang na loob! Hinagis niya si Mama sa bintana. Hindi ko na kayang manood pa at magbulag-bulagan. Mary, huy! Bumalik ka nga rito. Huwag kang pumasok sa loob. Bitiwan mo yung malaking vase. Hindi mo maririnig sinabi ni Mama. Aswang ang lalaking yan. Ay! Diyos ko! Mary! Anong ginagawa mo rito? Ayos ka lang po ba, Ma? Tumayo ka, Ma. Tutulungan na kita. Mary! Andito ka rin. Manny! Anong ginagawa niyo rito? Paano kayo nakapunta rito? Sinundan niyo ba ako? Mali ito. Mali ang ginawa niyo. Umalis na kayo. Umalis na kayo ngayon din. Bilisan niyo. Sandali. Walang aalis. Harangan niyo lahat ng pinto at bintana. Walang lalabas. Huwag kang lalapit. Iahampas ko ang vase na to sa ulo mo. Matapang. Katulad ng iyong ina nung una kami magkita. Kamukhang kamukha mo siya. Kopyang-kopya nung bata pa si Karen. Ang sabi ko, huwag kang lalapit. Pero Karen, mukhang nagsinungaling ka sa akin. Hindi mo sinabi na may magandang anak ka palang babae? Ang sabi mo, 2 lalaki ang anak mo.
Patawarin mo ko, Wancho, sa pagsisinungaling ko. Hindi na yun mauulit. Pakiusap, patawarin mo ko. Hayaan mo nang umalis sa mga anak ko ngayon at sisiguraduhin ko na bukas din. Ay, hindi. Kahit ngayon na, ay maghahanap ako ng babaeng iaalay sa'yo upang mapangasawa mo kaagad. Kahit ilan pang hilingin mo, ibibigay ko sila sa'yo. Pakiusap. Hayaan mo lang umalis sa mga anak ko ngayong gabi. Pakiusap, Wancho. Talagang nga namang mahal na mahal mo mga anak mo. Nagdadalawang isip ka na magdala ng babae sa akin. Tapos ngayon, sasabihin mo handa ka magdala kahit ilan? Pakiusap! Susundin ko mga sasabihin at iuutos mo. Makikinig ako sa'yo. Kung ganon, halika't lumapit ka sa akin. Ma, huwag kang lalapit. Dito ka lang sa likuran ko. Ma, ano bang ginagawa mo? Ma, manatili ka lang dito. Hindi nyo naiintindihan. Mali ang ginawa nyo. Hindi nyo alam ang pinasok nyo. Lalo ka na, Mary. Mama, bumalik ka rito! Itawan mo ang nanay ko! Huwag mong hilahin ang buko niya na para lang siyang tela! Napakaganda mo pag nagagalit ka, Mary. May nakapagsabi na ba sa'yo niyan? Simple lang naman ang usapan natin. Pakakawalan ko ang iyong ina kung papalitan mo siya. Hindi! Pakiusap, Wancho! Huwag ka papayag, Mary. Wancho, gagawa ko ng paraan. Tumahimik ka! Huwag mong saktan ang nanay ko! Mary! Diyos ko! Tara na, Mama, umalis na tayo rito. Bakit mo siya pinukpok na vase? Diyos ko! Walang kapatawaran ang ginawa mo, Mary! Wala akong pakialam sa kanya, Ma. Umalis na tayo. Tara na! Nakaharang sila sa daan. Anong nangyayari? Tignan mo. Bakit nagpapahid ang iba ng langis sa katawan? Ang iba na may nagtatagalan ka na ng mga saplot. Anong nangyayari? Huwag niyo silang hayaang makatakas! Tumabi kayo sa daan! Sasaksakin ko kayo nitong basag na vase pag hindi kayo tumabi. Walang laban ang vase na yan. Hindi mo sila kaya. Hindi mo alam kung anong klase ang kinakalaban mo, Mary. Mga aswang sila. Hindi mo sila kayang labanan. Bumalik na lang tayo. Humingi tayo ng tawad. Patatawarin tayo ni Wancho kung makikita niya na totoo tayong humihingi ng tawad. Humingi ng tawad sa lalaki na nakit sa'yo? Tama si Mary, Ma. Umalis na tayo. Huwag kayong nalapit! Hindi kami natatakot sa inyo! Mary! Sa tabi mo! Ano? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Aswang ka! Bitiwan mo siya, Rosita! Ayaw mo akong bitawan, ha? Heto sa'yo! Tanggapin mong paghampas ng bag ko! Ano ang amoy na yun? Ano yun? Lapastangan! Lapastangang babae! Nagdala siya ng bawang sa ating mansyon! Ano? Buti na nagdala mo yung bag sa pamamalengke, Mary. Ayaw mo akong bitawan, ha? Hetong sa'yo! Huwag! Tigilan mo yan! Huwag mo siya sasaktan, Mary! Huwag mo siya lapitan! Hindi nakinig si Mary at dinurog ang bawang sa kanyang palada at inilapat ang kamay niya sa mukha ng aswang. Malakas itong sumigaw na halatang nasasaktan na habang nagwawala. Ito pa! May asin pa sa bag ko! Tanggapin mo rin to! Isasabay ko! Huwag, Mary! Tigilan mo yan! Huwag mo siyang patayin! Diyos ko, ang sakit sa tenga ng tili ng aswang. Nasusunog siya, tignan mo, Mary. Nalalapos ang kanyang balat. Lapastangang kang babae. Pinatay mo ang kauri ko. Kunin ang kapatid niyang lalaki at si Karen. Bilis! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Layuan niyo si Mama! Pakiusap! Gawin niyo na ang kahit ano gusto niyong gawin sa akin. Huwag niyo lang sasaktan ang mga anak ko. Pakiusap! Tumahimik ka! Hindi na kita kailangan ngayon. Pwede na kitang patayin. Hoy!
Huwag niyo sasaktan si Mama! Saan niyo siya dadalhin? Bitawan niyo ako! Ano ba? Didikit ko sa inyo ang kamay ko may bawang! Subukan mo! Papatayin ko mismo sa harapan mo ang kapatid at ang ina mo! Ano? Ano? Subukan mo lumaban ngayon. Baka nalilimutan mo na narito ka sa teritoryo ko. Matuto kang makisama at walang masasaktan sa inyo. Baka abutan pa kayo ng umaga kung magiging maayos ang usapan natin ngayong gabi. Makinig kayo sa kanya. Kumalmala kayo. Masyado kang madadaka rin. Ikulong nyo nga muna yan sa basement. Bilis! Isama nyo na yung anak niyang lalaki. At ako nang bahala rito sa dalagang to. Ano nga ang pangalan mo, Binibini? Huwag mo akong hahawakan! Sagutin mo ang tanong ko kung ayaw mong gawin naming hapunan ng pamilya mo sa harapan mo ngayon. Mama! Kuya! Ano gagawin niyo sa kanila? Saan niyo sila dadalhin? Huwag ka mag-alala. Walang mangyayaring masama sa kanila kung papayag ka sa gusto ko. Ano bang gusto mo? Huwag mo ko sinisigawan. At baka hindi ko mapigilan ang sarili ko, bigla kitang saktan. Sagutin mo ang tanong ko. Ano nga uli ang pangalan mo? Mary. Mary. Napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa magandang binibini na tulad mo. Sayang naman. At matagal kang tinago ng nanay mo sa akin. Alam mo ba, na ayoko ng mga sinungaling? Walang kapatawaran ang ginawa ni Karen sa akin na matagal niya nang kinakasama. Hindi ka mahal ni Mama. Ginagamit ka lang niya. Tingin mo ba, hindi ko alam yun? Hindi ako tanga, Mary. Ginagamit ko ang nanay mo. Binabayaran ko siya. Sa maikling salita, isa siyang bayarang... Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang nanay ko. Aray! Bitiwan mo po ko! At wag na wag mong puputulin ang sinasabi ko, babae! Hawak ko ang buhay niyo at may mabigat kang kasalanan sa akin. Pinatay mo ang kauri namin at ang kabayaran lang ng ginawa mo ay kamatayan. Pero dahil mabuti ako, bibigyan kita ng pagkakataon na mabuhay. Sa anong paraan? May kapalit yan, no? Matalino ka. Yan ang gusto ko. At tama ka. May kapalit yun. Wala ka naman ding magagawa dahil kung hindi ka, papatayin ko kayong lahat ngayong gabi. Ano bang gusto mo? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Palitan mo ang nanay mo. Ikaw ang kumuha ng posisyon niya. Ano? Narinig mo ako. Ikaw ang magiging panibagong kinakasama ko. Ikaw ang magiging kabit ko. Hindi ako pumapayag. Aurelia, hindi ko maalala na hiningi ko ang opinyon mo. Ang sa akin lang naman ay, hindi po ako pumapayag na maging kabit mo ang babae na yan. Dahil malaking kasalanan niya sa atin. Dapat ay patayin na yan. Humihingi po ako ng permiso mo na ibigay siya sa akin upang pagbayaran niya ang kanyang kasalanan sa ating lahi. Narinig mo ba yun, Mary? Hindi na makapaghintay si Ophelia na mahawakan ka. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hindi kita ibibigay. Sayang naman kung mabubulok lang sa lupa ang kagandahan mo. O kaya ay magiging hapunan ng mga aswang. Sayang ang lahi mo. Ako ang bahala sa'yo. Hindi ako papayag sa gusto mo. Hindi ako magiging kabit mong baliw ka. Pakawalan mo na ang pamilya ko. Saan ka pupunta? Wala kayong mapupuntahan ngayon. Hinding-hindi kayo makakatakas, Mary. Huwag mo kong susubukan. Papatayin ko talaga ang pamilya mo. Makinig ka mabuti. Pakinggan mo kung anong nangyayari. Naririnig mo ba ang sigaw ng ina at kapatid mo? Ma! Kuya! Ano ginagawa nila sa inyo? Sandali lang pupuntahan ko kayo! Hindi mo sila pupuntahan, Mary. Dito ka lang mananatili sa tabi ko hanggat hindi ka pumapayag. Sa gusto ko. Huwag niyo saktan ang pamilya ko! Patigilin mo mga kalahi mo sa ginagawa nila! Hindi yan ang gusto kong marinig sa'yo, Mary. Tanda mo, nasa kamay mo ang buhay ng pamilya mo at kayang-kaya mo silang iligtas. Palakas ang mga sigaw nila! Tama!
Kawawa naman silang dalawa, Mary. Pinapahirapan at nilalatigo sa basement. Tulungan mo kaya sila at... Oo na! Oo na! Gagawin ko na ang gusto mo. Sige na! Huwag niyo lang saktan ng mama ko at ang kuya ko. Aray! Bitiwan mo ang braso ko. Pumapayag na nga ako eh. Bakit ba nananakit ka pa rin? Siguruhin mo natutupad ka sa usapan natin, ha? Huwag mo kong nililin lang at namumuro ka na sa akin. Oo! Tumutupad ako sa usapan. Nangangako ako, hindi kita lolokohin, kaya pakiusap. Tigilan niyo ng pagpapahirap sa kanila. Mabuti. Halika't sumunod ka sa akin sa basement. Ma! Kuya! Ayos lang ba kayo? Parating na ako! Huwag kang mag-alala. Hindi naman nila ikamamatay ang ilang paglatigo lang. Tuloy, pasok ka at nasa loob sila. Kayo, tigilan nyo na ang pagpapahirap nyo sa dalawa. Diyos ko, puro kayo mga sugat. Dumudugo ang mga braso niyo. Aray ko, bitiwan mo nga ako! Dito muna kayo ngayong gabi. At bukas ng umaga, aalis kayo sa Barrio Marino. Tulad ng ginagawa ni Karen, ay magtatrabaho ka sa mansyon ko at pagsisilbihan ako. Maliwanag ba? Mary, maliwanag ba? Oo na. Naiintindihan ko. Kung ganon, pasok na sa loob at wag mo kong niloloko. Huwag kayong magbabalak na tumakas at hahanapin ko kayo. Hindi mo magugustuhan ang parusang ibibigay ko pag nakuha ko kayo. Naiintindihan ko. Mary! Ayos ka lang ba? May ginawa ba siya sa'yo? Wala po siyang ginawa sa akin at ayos lang po ako. Kayo ni Kuya, ayos lang ba kayo? Ang dami niyong mga sugat. Punasan muna natin at gagamutin ko bukas pag alis natin dito. Aalis tayo? Pumayag sila? Oo, nakipagkasundo ako. Ano? Nakipagkasundo ka? Pumayag ka ba na maging babae niya? Opo, wala akong choice, Ma. Bakit kasi kayo nagpunta rito eh? Dapat hindi niyo ako sinundan para hindi kayo napasok sa gulo. Lalo ka na, Mary! Dapat hindi mo rin tinago sa amin ang katotohanan, Mama. Mary, tama na yan. Pinoprotektahan ko lang kayong dalawa, kaya hindi ko sinabi ang totoo sa inyo. Ganon din po ako. Pinoprotektahan ko rin kayo. Kaya ako pumayag sa sinasabi ni Juancho. Mag-iingat po ako, huwag kayong mag-alala. At gagawa ko ng paraan. Sa ngayon, mahalaga na makaalis na muna tayo rito. Palipasin natin ang gabing to at gagawa tayo ng plano bukas. Wala na tayong magagawa pa. Nakatali na tayo sa kanya. Nakatali ka na sa kanya, Mary. Hindi, Ma. Gagawa ko ng paraan. Hindi ako mabubuhay sa palad niya. Kasalanan ko to eh. Kasalanan kong lahat ng ito. Hindi kasi ako nag-iingat. Hindi ko kasi agad sinabi sa inyo ang totoo. Kung nasabi ko ang lahat ng maaga, ay baka nabalaan ko kayo. Naging pabaya akong ina. Nagpalipas ng gabi ang mag-iina na nakakulong sa basement sa Barrio Marino. At kinabukasan ay hinayaan naman silang umalis ni Juancho, gaya na napag-usapan. Tahimik lamang ang mag-iina hanggang sa makauwi sa kanilang bahay. Magluluto muna ako ng almusal. Sandali lang. Kanina pa kayo hindi nagsasalita eh. Ma, anong almusal? Gamutin muna natin yung mga sugat mo. Huwag tayong umasta na parang normal lang ang lahat kasi nagbago ng buhay natin. Wala na tayong magagawa, Manny. Ano? Hahayaan lang natin na kunin ng aswang na yun si Mary sa atin? Ganun-ganun na lang ba yun? Wala na eh. Nakipagkasundo na si Mary. Hindi ko gustong mangyari ito at sinisisi ko ang sarili ko pero wala na tayong magagawa. Nakipagkasundo si Mary sa kanya. At sino nagsabi na susunod ako? Sino ba siya sa tingin niya? Aray, Ma, bitiwan mo ako! Huwag mong subukang linlangin si Juancho. Hindi mo alam ang mga kaya niyang gawin. Mag-empake na tayo at umalis na habang maaga pa. Maraming aswang sa paligid natin na hindi natin alam. Marami siyang tauhan at marami siyang kalahi kung saan-saan. Kaya't wala tayong takas. At kahit saan tayo magpunta, matutugis niya tayo. Wala tayong takas.
So anong gagawin natin? Hahayaan na lang natin na maging kabit si Mary ng aswang na yun? Ganito, bakit hindi natin ipagkalat sa lahat na aswang ang Wancho na yun at sumugod sa kanilang baryo? Hindi yan gagana dahil hindi maniniwala sa atin ng mga tao. At kung pumalpak man tayo, baka kung ano nang gawin niya sa atin. Kailangan kung gagawa tayo ng plano, sigurado tayo na magtatagumpay tayo. Dahil nakasalalay ang buhay natin sa plano na yon. Kung ganon, hindi tayo magtatagumpay dahil wala tayong maiisip na plano. May maiisip tayo. Hindi lamang ngayon, ngunit may maiisip ako. Sa ngayon, paninindigan ko muna ang usapan namin. Susunod muna ako sa gusto niya. Nahihibang ka na ba? Hindi tao yun. Mamaya ano pang gawin niya sa'yo? Baka kung ano pang maisip niyang kabalastugan. Wala naman ako magagawa. Kailangan ko lang munang makisama sa kanya. Baka mamaya ano talagang gawin niya sa atin kung hindi ako susunod sa lalaking yun. Patawarin niyo ako, mga anak. Patawad at tinago ko sa inyong katotohanan. Kung sinabi ko lang talaga ng maaga. Ma, wala kang kasalanan. Hindi po kami galit sa inyo at naiintindihan kayo namin. Hirap na hirap lang talaga ako noon kaya't napilitan akong kumapit sa kanya. Iniwan ako ng tatay niyo at walang-wala ako noon kaya't wala akong nagawa kung hindi ko mabit sa kanya. Noong una ay ayos naman siya. Kahit na may asawa siya, wala akong pakialam doon. Wala na akong moralidad. Pero hindi ko talaga ginusto na mapunta ka sa sitwasyon na to, Mary. Alam ko naman po yun, Ma. Itinago ko nga kay Wancho na may anak akong babae dahil alam ko kung anong klase siyang tao at hindi ako papayag na gamitin ka rin niya at babuyin gaya ng ginawa niya sa akin. Hindi ko maisip kung ano mga pinagdaanan mo sa kamay niya. Pero Ma, kung babalik ako sa nakaraan, susundan ka pa rin namin ni Kuya para malaman namin ang totoo at matulungan ka namin. Huwag kang mag-alala dahil malalampasan natin to. Oo, Ma. Kailangan lang talaga natin na mag-ingat sa ngayon habang nag-iisip tayo ng plano. May mga albularyo naman siguro na pwedeng makatulong sa atin, di ba? Kahit advice lang o kahit anong pangontra na mabibigay nila para lang hindi tayo lapitan ng mga aswang na yon. Makakatulong na. Sige, maghahanap ako ng mga albularyo na makakatulong sa atin. Tama, at ako, masunurin muna ako sa kanya hanggat hindi pa tayo nakakaisip ng paraan. Mabilis na lumipas ang araw at gaya ng sinabi ni Wancho kay Mary, ay pumunta nga si Mary sa Barrio Marino ng gabing yon. Sigurado ko ba na okay ka lang dito? Tama lang ba na hindi ka magdala ng kung anumang panlaban sa kanila? May dala akong asin at bawang dito. Hindi ka dapat magdala ng kahit na anong ganyan. Dahil pang narebelde yan sa kanila. Titignan nila ang bag mo bago ka pumasok sa mansyon. Ayos lang ako. Hindi ko kakailanganin yan ngayon dahil hindi ko naman sila lalabanan. Kailangan ko lang palipasin ang gabi na to. At kayo, umuwi na po kayo. Umuwi na kayo, man. Maghihintay kami rito sa kakahuyan hanggang mag-umagat makauwi ka. Alam nating hindi yan ligtas dahil nasa labas tayo. At nasa teritoryo ng mga aswang kaya umuwi na lang kayo. Huwag kayong mag-alala. Ayos lang ako at hindi ako natatakot. Kaya ko to. Kaya pakiusap, bumalik na po kayo sa bahay dahil ligtas kayo ron. Sigurado ka ba, Mary? Opo, Ma. Ayos lang po ako kaya bumalik na kayo. Kaya ko na talaga to. Mag-iingat ka. Opo, Kuya. Kayo rin. Maglagay kayo ng asin sa paligid ng bahay at sa tabi nyo. Huwag kayong mag-alala sa akin. Magkikita pa tayo bukas. Mag-iingat ka, anak. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin po kayo, Ma. Ako to. Kailangan ko lang lumapit sa mansyon kung saan naghihintay na sila sa akin at naroroon na rin si Ofelia, ang tunay na asawa ni Wancho na masamang tingin sa akin. Dapat ay kanina ka pa nakarating. Bakit ngayon ka lang? Natatakot ka ba at nagbabalak ng umatras? May dapat ba akong ikatakot? Heto na ang bag ko at i-check nyo na. Huwag kayong mag-alala dahil walang asin at bawang yan. Bakit bumalik ka pa? Hindi ka nalang tumakas. Tanga ka ba o may binabalak ka? Huwag mo kaming susubukan, ha? Wala akong binabalak na kahit ano. Maayos ang usapan namin ni Wancho. Alam mo ba kung ilang babae nang dumaan sa buhay ni Wancho? At lahat ng yon ay pinatay ko. Kaya kung hindi ka makikisama sa akin, ay maaga mo silang makikilala. Bilisan mo.
Sumunod ka sa loob at ituturo ko sa iyo ang kwarto ng asawa ko. Tandaan mo ha, kabit ka lang sa bahay na ito. Kung ano man ang sabihin o ipagawa sa iyo ni Juancho, ay ako pa rin ang tunay niyang asawa. At susundin mo rin kung ano ang gusto at pinagagawa ko. Malinaw ba? Malinaw ba? Yun ay kung ipapagawa rin sa akin ni Juancho ang bagay na yon. Dahil sa pagkakatanda ko, kaming dalawa lang naman ang nag-usap at hindi tayo. Lapastangan! Dapat sa'yo ay pinapas lang! Anong ginagawa mo, Ophelia? Bakit mo inaambaan ng sampal si Binibining Mary? Hindi mo ba alam na siya magpapatuloy at magpapalaganap ng lahi natin? Pasensya na, Juancho. Hindi ko lang talaga gusto ang asal nitong babaeng ito. Intindihin mo na lang muna dahil ganyan naman sila lagi sa simula. Nanlalaban. Kaya nga inatasan kita na bantayan siya at turuan ang mga dapat gawin sa bahay. Dahil alam kong alam mo ito at sanay ka na sa kanila. Opo, naiintindihan ko. Kung ganon, iwan mo na kami at ako nang bahala kay Mary. Mary, sumunod ka sa kwarto ko. Opo, aalis na ako. Darating din ang araw mo na pagsasawaan ka niya. Mary, sumunod ka sa kwarto ko at meron akong papakita sa'yo. Ipapaliwanag ko kung anong trabaho mo sa bahay ko. Mabuti nga pala't hindi ka tumakas. Natatakot ka ba? Hindi ka na naman sumasagot. Sabi ko naman sa'yo, ayoko nang hindi ako sinasagot. Hindi ako umalis dahil alam kong wala naman akong takas. Sumuko ka na agad. Alam mo yung nanay mo, naging mapilit noon. Muntik niya na nga akong makumbinsi na pakawalan na siya. At mabuti na lang, hindi ako nakinig dahil hindi kita makukuha. Huwag mo akong hawakan. Gagawin ko kahit na anong gusto ko sa'yo at wala kang magagawa tulad ng nanay mo. Ano nga ba ang ninanais mo, Mary? Anong gusto mong makuha? Pera? Kayamanan? Ginto? Hindi ko gusto ang mga bagay na yan. Sayang ang ganda mo kung hindi natin patatagalin yan. Huwag ka mag-alala. Hindi ka magiging katulad ni Karen na lilipasan ng panahon. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng nanay ko. Totoo naman eh. Ang ganda-ganda niya noon. Pero tignan mo ang itsura niya ngayon. Masarap lang siya nung una. Pero ikaw, bata pa. Sayang ka. Kaya naisip ko na gagawin kitang tulad namin. Isang aswang. Ano? Hindi ako pumapayag. Hindi yan kasama sa napag-usapan natin. Handa na ba ang ritual na gagawin natin? Narito na si Mary. Sandali! Hindi ito napag-usapan natin. Aray! Manahimik ka kung ayaw mong sampalin kita. Ang usapan natin, susundin mo ang kahit na anong gusto ko. At kung ang gusto ko ay gawin kang katulad namin, wala kang ibang gagawin kundi sundin ako. Kaya kayo, bilisan nyo at kunin nyo na ang babaeng ito at ipasok doon sa kwarto. Handa na rin naman ang mga kailangan. Ikaw na lang ang kulang, Mary. Sandali, pakiusap huwag. Huwag niyo ako hawakan. Bitawan niyo ako, pakiusap. Natatakot ka na ba ngayon, Mary? Sandali, pakiusap. Oo, pumapayag ako. Pumapayag ako sa sinasabi mo. Kung wala na akong ibang magagawa, hindi na ako manlalaban pa. Pakiusap, pakinggan mo lang ako sandali. Sandali. Bitawan niyo muna siya at iwan niyo muna kaming dalawa. Salamat kasi. Ang sinabi mo sa akin isang malaking responsibilidad. At alam ko na hindi ko agad matatanggap ang gusto mo. At alam ko na alam mo rin na wala akong pakialam sa opinyon mo dahil akong masusunod dito. Alam ko pero tatanggapin ko yon. Tanggapin ko ang lahat. Alam mo ba kung anong plano ko sa'yo, Mary? Ang plano ko, anakan ka upang dumami ang lahi natin. Si Ophelia, hindi niya na kaya mag-anak pa, pero ikaw, gusto kong makuha ang lahi mo. Yan ang gusto ko noon sa nanay mo. Kaya lang hindi niya ako nabigyan ng anak. At alam mo ba kung bakit? Dahil gumagamit siya ng gamot upang hindi mabuntis. At pag nalaman ko na ginagawa mo rin yon sa akin, talaga namang hindi kita patatawarin. Kaya kinukuha na kita sa pamilya mo. Hindi mo na sila makikita at dito ka natitira sa mansyon ko.
Nagkakaintindihan ba tayo? O kailangan pa kitang saktan upang maintindihan mo? Naiintindihan ko at marunong akong tumupad sa usapan. Yun ay kung tutupad ka rin na hindi mo sasaktan ang pamilya ko. Kung wala silang gagawin na hindi ko magugustuhan, hindi ko sila gagalawin. Pero kung makikialam sila, doon tayo magkakaproblema. Kung ganon kakausapin ko sila. Akong bahala sa kanila, pipilitin ko sila na wag nang mangialam pa. At ang lahat ng ginagawa ko ngayon para sa ikabubuti naming tatlo. Maninirahan ako dito at mag-aanak ako. Gusto ko lang makasamang pamilya ko kahit sandali. Pakiusap, kahit bukas lang, kahit ibigay mo lang sa akin ang bukas upang lasapin ang mga panahon na kasama ko sila at hindi na ako hihingi pa ng palugit. Fiesta sa amin bukas at naghahanda kami tuwing fiesta at nakikisalo-salo sa mga kapitbahay. Pakiusap, ibigay mo lang sa akin ang bukas at ang huling araw na makakasama ko sila at hindi na ako makikipagkita sa kanila ulit. May pinaplano ka ba? Wala akong pinaplano na kahit ano. Ang gusto ko lang makasama sila sa huling pagkakataon bago iaalay ang buong buhay ko sa'yo. Oo, at hindi pa rin kita gusto. Pero mahal na mahal ko ang pamilya ko kaya kaya kong talikuran ang buhay na meron ako para sa kanila. Hindi ko alam kung naiintindihan mo ako. Pag nalaman ko na may binabalak kang hindi maganda, papatayin ko sila. Papakain ko sa'yo. Naiintindihan mo? Sumagot ka! Naiintindihan ko. Mabuti. Kung ganon, pwede ka nang umalis. Hindi kita kailangan ngayong gabi. At inaasahan ko ang pagbabalik mo sa susunod na araw. Mary, wag na wag mo kong lilinlangin. Opo, nangangako ako. Kinuha ni Mary ang kanyang baga at naglakad palabas sa mansyon. Kabadong-kabado si Mary dahil napapalibutan siya ng mga aswang na masama ang tingin sa kanya. Dire-diretso siyang naglakad hanggang makarating sa kakahuyan. Napahinto ito nang makaramdam ng hindi maganda. Bakit parang may nakasunod sa akin? May sumunod bang aswang sa akin? Wala pa naman akong dala na kahit ano na panlaban sa kanila. Kainis naman. Kailangan ko lang bilisan ang paglalakad hanggang makalabas ako sa baryo na to. Sandali, parang may tumatakbo talaga sa likuran ko. Wala namang mawawala kung lilingon ako. Ano yun? Parang may dumaan bigla sa gilid ko pero wala namang tao. Sino ka? May nakasunod ba sa akin? Ipakita mo sarili mo, huwag kang duwa. Aray! Ano yun? Bigla na lang may kumalmot sa pisngi ko. Isang mabilis na figura na hindi ko nakita. Sino ka ba? Ipakita mo sarili mo! Aray! Bitiwan mo ako! Sino ka? Aray! Lapastamang babae! Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ko! Ikaw at ang malandi mong ina! Sino ka? Ophelia? Ayan ba ang tunay mong anyo? Bakit? Natatakot ka ba sa itsura ko? Dahil kulubot ang mga balat ko. Mahaba ang mga galamay. Mahaba ang kuko at dila. Dahil ba aswang ako? Nakakatawa ang itsura mo. Takot na takot ka! Anong gagawin ko? Wala akong laban sa kanya. Kayang-kaya niyang magpatulon-talon at kumapang sa puno. At tanging bag lang ang dala ko. Ayun, kailangan ko lang kunin ang kahoy. Bitiwan mo ako! Ano ang binabalak mo? Papatayin mo ako gamit ang kahoy? Ano naman ang laban niyan sa akin? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Ano bang ginawa ko sa'yo? Alam mo naman na hindi ko ginusto ang sitwasyon na meron ako ngayon. Kung ayaw mo sa akin, bakit hindi mo na lang ako tulungan na layuan ni Juancho para masolo mo ng asawa mo? Hindi ka ba talaga nag-iisip? Ayoko nga sa'yo kaya kita papatayin eh. Bakit naman kita tutulungan? Makakarating kay Juancho ang pagtangka mo sa buhay ko. Tingin mo ba hahayaan kitang mabuhay ngayong gabi? Diyan ka nagkakamali. Sinira ng nanay mo ang pamilya ko. Hirap na hirap akong buuin yun. At ngayon, darating ka upang sirain din ang pinaghirapan ko. Hindi namin to ginusto. Baka nung una gusto ni Mama ang ginagawa niya. Pero wala siyang choice at ganun din ako. Hindi ko gusto to. Wala sa plano ko makipag-asawa o mga bit sa aswang. Tahimik ang buhay namin noong wala pa si Karen. Masaya kami at nagmamahalan. Pero nung dumating siya, nabago ang lahat.
Hindi na kami pinapansin ni Juancho. Kahit ang mga anak niya ay wala siyang pakialam dahil ang gusto niya ay magkaanak kay Karen. Nagkaanak ba sila? Hindi! Dahil sinumpa ko ang iyong ina. Niritwalan ko siya na hindi magkakaanak kailanman para maging walang silbi. Upang maging walang silbi na tulad mo? Kahit ano pa ang sabihin mo, kabit lang ang nanay mo ng asawa ko. At ganun ka rin. Magiging katulad ka lang rin niya, pagsasawaan at iiwan. Ikaw nga ang tunay na asawa. Pero niloko ka na at nasa iisang bahay pa rin kayo at nagpapakaaso sa kanya. Aray! Bitiwan mo nga ako! Matabil ang dila mo! Puputulin ko yan at ipapakain ko sa'yo! Aray! Bitiwan mo ako! Huwag mo nga ako hawakan! Aray! Ang kapal na mukha mong itulak ako at tumakbo! Bumalik ka rito! Hindi mo ako matatakasan, babae! Diyos ko, ano bang gagawin ko? Wala akong mapagtataguan. Mabilis siyang tumatakbo at malapit na sa akin. Wala akong laban sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Aray! Mary? Kuya, anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka pa rin? Kasama mo ba si Mama? Asan si Mama? Umuwi na siya. Di ba usapan natin na hihintayin ka namin dito? Nakalimutan ko na. Kuya, may humahabol sa akin. Hala, mabuti naman at may dala kang asin at bawang. May holy water pa ako. Handa ako, no? Bakit ka pala tumatakbo? May humahabol kasi sa akin. Palapit na siya. Akin na yung asin mo. Isasaboy ko. Bakit? Anong meron? Sino yan? Tabi! Diyan ka lang sa likuran ko, kuya. Hoy, Ophelia! Salubungin mo to! Ano yan? Saan yan ang galing? Bakit ka may ganyan? Tama na! Eto pa! Sandali! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko! Makakarating ito kay Juancho! Sasabihin ko na pinagtangkaan mo ang buhay ko! Hindi mo na masasabi. Tingin mo hahayaan pa kitang mabuhay pagtapos nito? Bitawan mo ko! Akin ang kahoy sa likod mo, kuya! Tingin mo, ganun kabilis mo lang ako mapapatay. Nagkakamali ka! Mary! Ayos ka lang? Malakas ang pagkakatulak niya sa'yo sa puno. Oo, ayos lang ako. Kuya, umilag ka! Sayang! Hindi ko pa tinamaan ang kapatid mo! Kuya, ibuhos mo sa kamay ko ang holy water ng patago. Elias! Sige, sandali. Anong nangyari? Bakit ka tumatakbo ngayon, Mary? Tingin mo, hindi kita kayang habulin. Tama yan. Habulin mo lang ako, Ophelia. Huli ka! Ikaw ang huli! Ano? Baka... Bitiwan mo ako! Mainit! Ang init ng kamay mo! Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Nasusunog ang balat ko! Bitawan mo ako! Kuya! Maghagis ka ng asin at bawang! Bilis! Heto na, sandali! Wag! Ama na! Nasasaktan ako! Tama na! Tama na! Lumapit ka sa akin, Mary! Lumayo ka sa kanya! Nasusunog na siya! Nakakabingi yung mga sigaw niya. Talatang nasasaktan talaga siya. Nangihina na rin siya. Unti-unti na siyang nagiging matanda at nabubulok. Tayo na. Umalis na tayo rito. Dala ko motor ko sa labas ng Barrio Marino. Mabilis tayo makakauwi. Mabuti naman. Tara na. Ikwento mo kung ano nangyayari. Bakit kanya hinahabol? Oo, pero umalis muna tayo rito dahil baka may nakasunod pa. Tara na. Mabilis na tumakbo palabas ang magkapatid sa Barrio Marino.
hanggang makarating sa lugar na pinagtaguan ng motor ni Manny. Kaagad silang sumakay at nagmaneho pa uwi ng bahay. Gulat na gulat naman ang kanilang ina nang makita silang magkasama. Sandali. Anong ginagawa mo rito, Mary? Tumakas ka ba? Magbalot na tayo at aalis na tayo ngayong gabi rin. Hindi na tayo magpapaumaga. Hindi. Hindi dapat tayo umalis. Ano? Hibang ka na ba? Anong gusto mo? Manatili tayo rito at magtanga-tangahan? Ano ba ang nangyayari? Bakit tayo aalis? Magpaliwanag nga kayong dalawa. Napatay niya, pinatay niya, o hindi, pinatay namin. Yung Ophelia na yun. Ano? Ay, Diyos ko, mahabagin. Pinatay niyo si Ophelia? Paano? Ay, Diyos ko, Mary. Ano bang nagawa mo? Hindi ka mapapatawad ni Juancho. Ma, tama na yan. Huwag mo nang hampasin si Mary. Diyos ko po. Aatakihin yata ako sa inyong dalawa. Huwag ka mag-alala. Last na yan, ma. Aalis na tayo. Hindi tayo aalis. Ano? Mary, makinig ka. Ikaw ang makinig, kuya. Wala sa plano kong patayin si Ophelia. Pero paglabas ko ng mansyon, hinabol niya ako at gusto niya akong patayin. Pinagtangkaan niya ang buhay ko. Galit siya sa akin, galit siya sa iyo, ma. Galit siya sa pamilya natin at ginawa ko lang ang makakaya ko para ipagtanggol ang sarili ko. Nakita ko si kuya, tinulungan niya ako. Mabuti na lang may dala siyang mga panlaban sa aswang. Mabuti lang talaga handa ako. Bala ko pang magpaumaga ron at hintayin ang pag-uwi mo. Pero buti lang dumating ka na maaga. Natutuwa naman ako sa ginawa mo at malaking tulong yon. Pero mapanganib ang ginawa mo. Mabuti na lang at nag-ingat ka. Ganito ang gagawin natin. Napakiusapan ko si Juancho na dahil pista sa atin bukas, hindi ako pupunta sa kanila. Ang sabi ko makikipista tayo at pakiramdam ko magdadala siya ng mga tao dito para tingnan kung talaga bang makikipista tayo kaya kailangan nating mag-ayos. Maghanda o kung ano man upang ipakita na hindi ako nagsisinungaling. Paano mo napakiusapan si Juancho? Ano ang sinabi mo sa kanya? Mahirap yun kausap at lagi siyang may kapalit. May kapalit nga. Ang gusto niya, doon na lang ako manirahan sa kanila. At gagawin niya akong aswang at mag-aanak ako. Diyos ko! Bakit ka pa nakipagkasundo? Alam ko na iisipin mo, ma. Nakatangahan to. Pero kahit ano naman ang gawin ko, ay si Juancho pa rin ang masusunod. At ito naman talaga ang plano niya. Ito naman talaga ang gusto niyang mangyari. Gumawa lang ako ng paraan para maisahan siya. At makaalis tayo. Aalis tayo bukas din. Siguro bukas ng hapon o bukas ng gabi kung saan marami talagang tao. Hindi pwedeng umaga dahil sarado ang daan sa parada bukas. Pero bukas yun ang gabi at mas maraming tao. Mas maganda. Maitatago nila ang kanilang anyo. Paano kung pumalpak tayo? Parurusahan ka niya. Hindi tayo papalpak. Tibayan lang natin ang loob natin. Ayos lang yan. Sisiguraduhin ko na magtatagumpay tayo sa plano natin. Huwag kayong mag-alala. Alam kong ginagawa ko. Kailangan lang natin magdala bukas ng maraming asin, bawang, holy water. At may albularyo ka bang nakausap na pwedeng tumulong sa atin, kuya? Yun nga ang problema Nagpunta kami ni mama kanina sa mga kilala niyang mga albularyo. Pero wala talaga. Ayaw talaga nila makisali sa gulo. Sa sobrang takot ni Juancho, walang naglalakas ng loob na lumaban sa kanya o tumulong sa atin. Hindi ko rin sila masisisi dahil kilala ko mga albularyo na yon. Mga magagaling, matitibay. Pero nawalan sila ng mga mahal sa buhay ng dahil sa mga aswang noon. Simula noon ay natakot na ang ilan sa kanilang lumaban at lumipat na ng lugar. Ang ilan ay nagtago sa baryo. Ang ilan ay namatay na lamang sa kanilang edad. Pero ito, may binigay si Manong Rowan sa akin. Isang buntot pagi. Ang sabi niya, iyampasal natin yan sa aswang at masasaktan to. Maganda rin kung sasabuhin natin ng holy water at asin habang ginagawa yon, upang masigurado na matatalo natin ang aswang. Ayan, napakalaking tulong yan. Kaya nga ang laking tulong talaga nito. At least kung ano man ang mangyari bukas, handa tayo. Bale, ang plano natin ay magkukunwari na abala sa pista. Tama ba? Opo, ma. Alam kong kinakabahan ka at natatakot sa kung anong mangyayari sa atin o anong magiging kabayaran ng ating gagawin. Pero huwag kang mag-alala. Makakatakas tayo sa mga kamay ni Juancho.
Pasensya na talaga at nadamay ka pa, anak. Hindi ko gusto mangyari ito. Alam ko po na hindi mo ito gusto, Ma. Alam na alam ko kung gano'ng kami kamahal. Patawarin mo ako. Hindi mo po kailangang humingi ng tawad. Ikaw ang pumalit ngayon sa kalagayan ko na dapat ay ako lang ang nahihirapan. Alam ko po na sumama ka lang sa kanya dahil sa amin. Mamabuti ka pong ina at mahal na mahal ka namin ni Kuya. Wala ka pong kasalanan. Desisyon ko to at pananagutan ko ang lahat ng kapalit na mga ginagawa ko sa buhay. Ano ba yan? Ang corny nyo naman. Ikaw nga rin eh. Sobrang ang pag-aalala mo sa akin kanina. Aray! Bakit ka nang babatok? Hindi ako nag-aalala sa'yo, no? Nag-aalala ako sa utang mo sa akin. Pag namatay ka o may nangyaring masama sa'yo, paano mo na mababayaran ang utang mo sa akin? Nagtawanan ng pamilya at saglit na kinalimutan na ang problemang kanilang kinakaharap. Kinabukasan na ay nagtungo sila sa bayana at nakisalo sa mga nag-aayos doon para sa gaganapin na parada dahil pista sa kanilang baryo. Pagsapit ng gabi nasa palengke si Mary at nagulat siya nang makasalubong si Juancho at ang grupo nito na tila mga normal na tao lamang na namamalengke. Hindi mo ba ako papansinin? Papansinin, kaya lumapit ako sa'yo. Bakit ba kayo naririto? Tinitingnan mo ba kung pista talaga sa amin? Patay na ang asawa ko. Patay na si Ophelia. Namatay siya kagabi. Sa pag-iimbestiga namin, pinatay siya ng tao gamit ang asin at banal na tubig nila. May kinalaman ka ba ron? Wala akong kinalaman sa pagkapatay niya. At nagulat din ako sa sinabi mo. Ang kapatid mo, ang nanay mo. Lalong wala. Sigurado akong wala silang kinalaman doon. Dahil sinabihan ko sila na wag gagawa ng bagay na makakasira ng usapan nating dalawa. Maniwala ka man o hindi, pero marunong tumupad ng usapan ng pamilya ko. Kilala mo si Mama. Baka nga mas kilala mo pa talaga siya kaysa sa akin. At sa tagal ng pagsasama nyo, kung may alitan man sila ni Ophelia. Paano mo nalaman na may alitan sila ni Ophelia? Ha? Siyempre sinabi sa akin ni Ophelia. Nagkausap kayo ni Ophelia? Kailan? Bakit? Hindi ko naman kayo nakikitang nag-uusap ha. Sabihin mo nga, umamin ka sa akin, Mary. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ng asawa ko? Wala akong kinalaman dyan. Hindi ako tanga, Juancho. Masyado ng malaking gulong pinasok ko at wala na akong balak dagdagan pa ang problemang kinakaharap namin. Ganun ba? Pues kung ganun nga, iniiba ko na ang usapan natin. Ano? Gusto ko nang sumama ka na sa akin ngayon. Sapat na siguro ang araw na to upang makasama mo ang pamilya mo, di ba? Halika na. Bumalik ka na at doon ka na tumira sa Barrio Marino. Hindi ka talaga marunong sumunod sa usapan. Ano pa nga bang inaasahan ko sa'yo? Huwag mo kong maliitin. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Hindi mo naman siguro inaasahan na matutuwa ako sa hindi mo pagtupad sa usapan natin, di ba? Wala akong pakialam kung natutuwa ka o hindi. Kailangan mo sumama sa akin ngayon din. At wag mo nang hintayin na kaladkarin kita papunta sa baryo namin. Hindi mo magugustuhan ang mga bagay-bagay pag akong kumontrol nito. Walang iya ka talaga! Tawagin mo na ako sa kung anong gusto mo. Bilisan mo! Ano ba naman to? Nasira ang plano namin. Bakit nandito sila? Buisit! Mamaya pa dapat kami aalis eh. Ano nang gagawin namin ngayon? Kailangan ko lang bilisan na magpunta sa bahay namin. Pakiramdam ko nakasunod sila sa akin. Kailangan kong dumaan sa maraming tao para malinlang ko sila. Tamang-tama, ang parada. Mabilis na nakipagsiksikan si Mary at kung saan-saang eskinita dumaan upang iligaw ang mga nakasunod sa kanya hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Ma, kuya, sira ng plano. Nandito si Juancho at may kasama siyang mga aswang. Nakita ko sila sa palengke at nagkausap kami. Nagpunta sila rito dahil nag-iimbestiga sila sa pagkamatay ni Ophelia. Diyos ko! Anong gagawin natin ngayon? Nasundan ka ba nila rito? Wala naman akong nakikita sa labas. Mabuti naman. Pero alam ko na nakasunod sila sa akin. Baka maya-maya ay nariyan na yan. Kaya bilisan na natin at umalis. Maraming tao sa labas at magandang pagkakataon yun para makatakas ng hindi nila napapansin. Sige. Bilisan na natin. Handa na rin naman ang mga gamit.
Pasensya na. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Pero tara na, bilisan na natin. Sandali. May nadidinig ako. Ano yun? May kumikilos sa taas! May kumikilos sa bubong! Ano? Ibig sabihin narito na sila. Kumuha kayo ng kahit anong magagamit yung panlaban. Ano ba yan? Bakit may hawak kang itak? Kailangan natin to. Kailangan nating maging maingat, Ma. Naririnig ko rin ang mga yabag sa taas. Kung nandito na sila, hindi na tayo makakaalis pa. Pero makakalaban pa tayo. Bilisan natin at isara na lamang ang mga bintana. Naririnig ko ang tik-tik na ibon. Oo, naririnig ko rin at malayo na ito. Ibig sabihin ay malapit na sa atin ang aswang. Isasara ko na tong bintana at... Diyos ko! Bakit? Anong tinitingnan mo sa labas, Ma? Nariyan na ba sila? Oo, nakikita ko si Ador at Adonis na nakatayo sa labas at isang nakaanyong tik-tik na. Paikot-ikot at nagmamasid. Nandito na talaga sila. Wala na tayong takas. Kung ganun, wala na tayong pagpipilian kundi ang lumaban. Nawala ang mga yabag sa itas. Nawala na rin si Ador at Adonis sa labas. Nakikita niyo ba si Wancho? Hindi ko siya makita. Ano yon? May narinig ako sa kusina. Naku, bukas pang pinto sa kusina. Naku, hindi ko yata naisara. Sandali, pupuntahan ko at isasara. Sandali! Kaya ko, dyan lang kayo. Huwag na kayong sumunod pakiusap. Sige, mag-iingat ka. Sabihan mo agad ako pag may nakita ka, kuya. Oo, dyan lang kayo. Tayo naman, Ma. Magmamasid lang tayo sa labas at... Anong kalabog na yun? Galing sa kusina! Manny! Ayos ka lang ba? Tara, puntahan natin, Ma. Bilisan natin! Wancho! Manny! Tumayo ka riyan! Tutulungan kita! Umatras tayo, Ma. Sabi na nga ba may binabala ka talaga eh. Nakaimpake na ang mga gamit mo. Handang-handa ka na talagang umalis na, no? Diyos ko, unti-unti na siyang nagpapalit ng anyo. Tingnan mo at nagbabalat na ang katawan niya. Humahaba ang kuko at nag-iiba na ang kanyang itsura. Amoy na amoy ko na rin ang langis sa kanyang katawan at pagkalansa niya. Naku, papalapit na siya. Bilis! Tumakbo kayo papunta sa sala! Bitiwan mo ang anak ko, Wancho! Huwag kang makisali, tanda! Ma, okay ka lang? Lumayo ka sa akin! Akmang tatagay ni Mary si Wancho. Ngunit nakuha ni Wancho ang itak at hinagis yun sa malayo. Malakas na sinampal ni Mary si Wancho at pilit na inaabot ang lagay ng asin sa lamesa. Ibinato niya yon kay Wancho at nabitiwan siya nito habang sumisigaw sa sakit. Tara, umalis na tayo, Ma. Kuya Manny! Tara, bilis, bilis! Huwag mo nang kunin yung bag, Ma. Ang mahalaga, makaalis na muna tayo. Kunin natin itong buntot pagi, asin at bawang, pati itong holy water. Walang iya ka, Wancho! Nako, tumalis ka mga panlaban natin! Kunin mo! Ako na munang bahala! Kuya! Huwag mo na muna akong alalahanin! Ako na ang bahala rito sa isang aswang! Diyan ka muna kay Wancho! At ano naman ang magagawa ng upuan na kinukuha mo? Malalabanan mo ba ako? Ayos ka lang, Ma. Oo, Akong bahala kay Wancho at pasimple mong kunin ang mga panlaban natin na tumalsik. mag-iingat ka. Opo. Hoy, Wancho! Umaamin na ako. Pinatay ko si Ophelia. Pinatay ko ang asawa mo. Walang hiya ka! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ang anak ko! Huwag kang makialam! Huwag mo siyang saktan! Malakas na hinampas ni Mary si Wancho at nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay upang habulin siya nito at lumayo sa kanyang ina. Tumalo ng mataas si Wancho at sinunggaban si Mary. Napahiga si Mary sa lupa habang pilit na inaabot ang bato sa kanyang gilid. Umalis ka sa ibabaw ko! Lumayo ka sa akin! Nagdadalawang isip na ako ngayon. Masyado kang palaban. Hindi ko gustong magkaroon ng asawa na katulad mo. Palibhasa ang gusto mo yung sinusunod ka lagi at nire-respeto kahit hindi ka naman ka-respeto. Ang dapat sa'yo ay sinasampal.
Namumuro ka na talaga sa akin. Ngayon, nasasaktan ka? Nakakadiri ka. Lumayo ka sa akin at naglalaway ka na. Magiging ganito ka rin sana, Mary. Wala namang masama sa pagiging aswang. Anong walang masama? Kayo nga ang masama. Kumakain ng inosenteng tao. Hinahawaan nyo ng lahi nyo mga inosente at ikaw. Gusto mo pa talagang mag-asawa ng tao. Naghahanap ka ng babae at sinisira mong sarili mong pamilya. Sinira ng nanay mo ang pamilya ko. Kasi pumatol ka rin. May pangangailangan si mama kaya kanya nilapitan. Pero alam mo ba? Hindi kanya mahal. Huwag mong sabihin yan. Hindi kanya minahal. At hindi kanya mamahalin. Dahil isang hamak na aswang ka lang. Nakakatakot ka nga, pero nakakadiri ka pa rin. Kung hindi ka lang mayaman, hindi ka papatulan ng nanay ko. Kahit ilang beses ka pang sampalin, hindi ka talaga natatakot no? Ano ba ang gusto mo? Kainin na lang kita ng buhay? Itong batong kainin mo! Labas tangang babae! Humanda ka sa akin! Hindi mo ako matatakbuhan! Bakit hindi ko makita si kuya? Hindi pa rin lumalabas ng bahay si mama. Ano na kayang nangyari sa kanila? Diyos ko naman! Wancho, bitawan mo ako! Bitawan mo ako, Wancho! Ang dapat sa'yo sila sakal. Papatayin kita ngayon din, Mary. Nakakapanghinayang nga ang kagandahan mo, pero hindi na kita kailangan. Kadiri, huwag mo kong dilaan gamit ang mahaba mong dila. Nakakadiri. Wancho, eto, ang dapat sa'yo. Ano yun? Anong ginawa mo? Saan mo nakakuha ang panaksak na yan? Wala ka nang pakialam. Mabuti na lang ay nahila ko ang sanga ng puno. Diyos ko, gumagaling lang ang sugat ni Wancho. Wala talagang bisa kung hindi ko gagamitan ng asinat. Mary! Umilag ka! May isa pang aswang sa likuran mo! Ano? Halika rito! Ayos ka lang ba? Diyos ko! Oo, ayos lang ako. Ikaw, may mga galos ka. Palapit na sila! Kunin mo muna tong tubo! Aray! Diyos ko, kuya! Bitawan mo siya, Wancho! Bitiwan mo ang anak ko! Ano bang... Ayan! Sige ma! Sabuin mo pa ng asin! Samahan mo pa ng bawang! Bilis! Habang mukhang nanghihina si Wancho! May susugod na aswang mula sa bubong natin. Ihagas mo sa akin ang buntot pagi. Sige, iligtas mo ang kapatid mo! Nasalo ni Mary ang hinagis ng kanyang ina na buntot pagi at bote ng holy water na may asin. Ngunit sa isang iglap ay nasa tabi na ni Karen si Wancho at malakas ang sinuntok sa tagiliran. Ma! Diyos ko! Bitiwan mo ako! Walang yaka, Wancho. Ito ang dapat sa'yo. Panoorin mo kung paano ko kainin ang nanay mo sa harapan niyo. Karen, nasan ka? Ang sabi ko sa'yo, huwag na huwag mong sasaktan ang pamilya ko kasi magkakaproblema tayo. Itong buntot pagi ang harapin mo ngayon. Ano? Anong problema? Bakit ka tumatakbo sa takot ngayon, Wancho? Takot na takot ka ba? Sabayan ko ba ng asin at holy water ang pagpalo ko ng buntot pagi sa'yo? Alis na! Umalis na tayo! Bumalik na lamang tayo sa susunod! Wala na kayong babalikan bukas o sa susunod pa. Dahil tatapusin na natin ang lahat ngayon at sisiguraduhin ko yan. Kuya, tapusin mo na yung aswang dyan. Heto, saluhin mo ang bote! Sige! Ako nang bahala sa'yo, Wancho. Bilisan nyo! Umalis na tayo at... Huwag niyong saktan ang mga kalahi ko! Huwag niyo silang patayin! Pagbabayaran niyo yan! Huli ka na, Wancho. Unti-unti na silang nasusunog. At ang susunod ay ikaw na. Walang ibang magbabayad dito ng kasalanan kung hindi ikaw.
Napakamakasalanan mo. Ilang inosenteng buhay na ba ang kinitil mo? Walang yaka! Hampas lupang babae! Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo naitaguyod ng nanay niyo! Kung hindi rin dahil sa'yo, hindi sana ganito ang buhay namin. Kaya tanggapin mo to! Ah! Ah! Heto pa! Ayan ang nababagay sa'yo! Halikan mo ang lupa at humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Babalikan kita! Sinasabi ko nga sa'yo, tatapusin na natin to ngayon. Hindi na tayo ulit magkikita dahil papatayin na kita. Tama na! Nasasaktan na ako! Tama na! Heto pa! Bagay lang yan sa'yo! Umatras ka, Mary! Unti-unti na siyang nalalapnos. Diyos ko, ang sangsang ng amoy. Napakabaho. Takpan mong ilong mo para hindi mo malanghap. Unti-unti na siyang namamatay. Patuloy pa rin ang pagsigaw niyang kaninang nakakabingin. Pero ngayon medyo humihina na. Katulad ng kay Ophelia. Nalalapnos ang balat niya. At nabubulok din. Tignan mo. Sinira mo lahat. Pahiram ng bote ng holy water, kuya. Heto, Wala akong sinisira, Wancho. Tinatapos ko lang ang naumpisahan ng nanay ko. Umatras kayo, mga anak! Ma, okay ka lang ba? Kuya, tara. Tulungan natin si Mama na tumayo. Ayos lang ako. Huwag kayo mag-alala. Kayo ba? May mga galos kayo. Diyos ko, may bakas pa ng kamay sa leeg mo, Mary. Ayan yung pagsakal sa akin ni Wancho. Pero huwag ka mag-alala, Ma. Ayos lang ako. At si Wancho, wala na siya ngayon, Ma. Patay na siya. Wala na tayong problema. Patawarin niyo ako, mga anak ko. Patawarin mo ako, Ophelia. Kung nasan ka man ngayon, patawad, Wancho. Naging malaking tulong ka rin sa akin. At buong buhay pa rin akong hihingi ng kapatawaran sa Diyos. Naway patawarin ako ng Diyos sa kasalanang nagawa ko. Sa pagkapit ko sa may asawa upang maitaguyod ang pamilya ko. Patawad. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa amin ni Kuya, Ma. Alam namin ginawa mo lang yun para sa aming dalawa. At buong buhay kaming tatanaw ng utang na loob sa'yo. Wala kayong utang na loob na dapat tanawin. Dahil mga anak ko kayo at kayo ay mga responsibilidad ko hanggang sa kabatayan ko. Ano na ba ang gagawin natin ngayon? Umalis na tayo rito. Wala nang dahilan pa upang manatili tayo sa lugar na to. Magpakalayo-layo na tayo. Dahil ngayon ay malaya na tayong tatlo. Malaya ka na, Ma. Hindi ka na nakatali kay Wancho. Sandali lamang at titingnan ko lang sa huling beses si Wancho. lumapit si Mary sa pwesto kung saan namatay si Wancho at nagdasal doon. Sinamahan siya ng kanyang ina at kapatid. Kinabukasan, nag-impake na sila ng lahat ng mga gamit nila at handang-handa na silang umalis sa kanilang bahay. Asa na ba kayo? Tara na! Naghihintay na ang inupahan nating sasakyan sa labas. Heto na po, Ma. Siguro mamimiss tayo ng mga chismosa dito. Sawa na ako sa mga kapitbahay natin. Excited na akong lumipat. At lalo na't malapit kina Tia Monica at Tio Bert tayo titira. Hindi na ako makapaghintay na makita sila ulit. Ang lalaki na siguro ng mga anak nila, no? Sila na nga rin ay excited na rin kayo makita. Pasko pa nung huli tayong nagkita. Tamang-tama. Medyo malapit na rin ang Pasko. July pa lang, kuya. Malapit na rin yun. Talagang pagtatalunan nyo pa yan. Bilisan nyo na nga. Halina, umalis na tayo para hindi tayo gabihin sa biyahe. Apa, Ako na po magbibitbit niyan, Ma. Una na ako sa truck. Daling ko na itong mga naiwang gamit. Sige, susunod na kami ng kapatid mo. Pasensya na, Mary, at kailangan pa nating umalis dahil sa akin. manaman, anong pasensya ka riyan? Matagal na ako nangangarap na umalis tayo sa baryong to.
Tagal ko nang hinintay ito. Pero nalulungkot lang din ako ng kaunti dahil malaking parte ang bahay na to sa buhay natin. Dito kami lumaki. Dito mo kami pinalaking mabuting tao. Alam ko na mahalaga sa iyo ang bahay na to, Ma. Oo naman, dahil itong bahay na to ang tahanan natin. Pero ang tunay na tahanan ay kung nasaan ang pamilya. Tara na nga, Ma. Baka gabihin pa tayo. Tara na, hindi ka na makapaghintay eh. Masayang naglakad palapit ang mag-ina sa sasakyang kung saan naghihintay si Manny. Muling tinignan ni Mary ang bahay nila at inalala ang mga masasayang alaala roon na nadadali niya sa kanilang pag-alis. Handang magsimula ulit ng bagong buhay si Mary, kasama ang ina at kapatid niya. At kung ano man ang kakaharapin nilang problema at hamon sa kanilang buhay, ay handa silang harpin ang mga yun ng buong tapang, gaya ng paglaban nila kay Juancho. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo sa Deloro family, Gonzaga family, at kay Beth Royor na lagi po nakikinig sa atin. Salamat po. Shout out kina Yoyon and Dylan Piquera from Tuluan, Tambulig. Hi kay Myra Ulpindo from Batangas. Shout out sa lahat po ng mga taga Bonbon Tailoring dyan po sa Cavite. Kamusta po kayong lahat dyan? Shout out sa Buendia family, Del Rosario family, at kina Meng Paraton, Mirna Lampas, Michael Del Rosario, at kay Anne-Marie Del Rosario. Kamusta po kayo? Sana po nakasubscribe na po kayo sa channel ko. Hi kay Rochelle Mansayon from Ubando, Bulacan. Hi kay Jeneline Borromeo from Singapore. Hi kay Ruma Gumad from Sapang Palay, Bulacan. Shout out kay Ancheng Colina, galing kay Sunny Colina. Hi kay Melissa Merato from Saudi Arabia. Hi Amyong, panay po yung biyahe natin mama. Hi kay Maria Gina from Malaysia. Shout out kina Bernard Paul Darigues at Nathaniel Darigues, galing kay Mami Marinel Esperanza. Hi kay Bella DMT from Kuwait. Hi kay Josephine Canlas from San Simon, Pampanga. Hi kay Basanta Mila. Hi kay Josefina B. Banado ng Silang, Cavite. Shout out po sa family ni Nasha Cervantes. Kamusta po kayong lahat yan? Hi kay Greeny Cyril from Riyadh. Happy birthday po kay Jacqueline Nazareno Alcala ng Palmera Tree, Antipolo. Galing po kay Mami Jocelyn Nazareno. Hi kay Pilamer Lumanta from Kuwait. Shout out sa mga taga-Turil from Ruby. Hi kay MK Cliven Dubalan. Hi kay Emma Suwico, Cabalquinto. Hi kay Sharona Vlog from Qatar. Shout out kina Ashley Esgana and Mia Esgana from Parañaque. Hi po kay Jun Mateo. Shout out po sa Hasegawa family and Itowu family from Ibaraki, Japan. Shout out sa family artistang Polubi. Hi kay Daneline Alpay. Shout out sa Dumaplin family. And hi po kay Chona Bainosa from Malaysia. Alright, paalala lang po, nagsha-shoutout lang po kami sa mga nagre-request ng pabati kasi meron po mga nakikinig po sa atin na ayaw pong nababanggit ang mga pangalan nila. So, pag wala pong request, wala pong shoutout. Okay? Ingat po tayo at nag-uulan po ngayon. Marami pong salamat sa inyo and God bless us all.